Hello mga kabakyard, magandang hapon po sa inyo. At ngayon po mga kabakyard ay makakapagkwentuhan na naman po tayo. At may babahagi po ako sa inyo na isang kaalaman o aking natutunan tungkol dito sa paggagamot sa mga alaga natin, lalong-lalo na po yung nauuso ngayon dahil summer na, mainit po ang panahon. Yung mga pabo natin nagkakabulutong po yan. Number 1 po yan nagiging sakit ng mga pabo, lalo pag maliit pa. At may mga nagsasabi na ang dahilan ng pagkabulutong ng mga pabo, pag nagkakabulutong daw sa kagat na lamok. Baka sakali totoo po yun, pero sa aking nalalaman o natutunan sa aking pag-aalaga ng pabo, nagkakabulutong po yung mga pabo o manok pag araw ng taginit. Pag talagang mainit talaga, nauuso ang bulutong. Lalo na po yung mga tao, meron din yan. Pag summer, nauuso po yung chicken pox. Ano po? At ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga kabakyard yung kung ano ang aking pinaggagamot sa aking mga alagang pabo. Nasa inyo po ito kung gusto niyo tularan o hindi. Kasi ang aking natutunan na gamot na ito ay doktor po ang nagturo, veterinarian. Ayun po si Doc Christopher De Leon. Doc Christopher De La Cruz. Kamali po tayo. Shoutout sa iyo, Doc Christopher De La Cruz. Veterinarian po yun. Magaling po yung maggamot ng mga sakit na mga hayop. Yun po ang nagtuturo sa akin. Lalo nung may kambing ako, yun ang nagtuturo din kung paano gamutin pag may sakit ang kambing. Dito po sa mga pabo ko, sa kanya ko rin natutunan kung paano o anong paggamot ko dito sa bulutong ng pabo. Ito po. Ano po, sasample ko po sa inyo. Ito po sila. Ito po yung pinanggagamot ko mga kabakyard. Ayan. Ito po. Mabisa po ito. Ayan. Sama mo. Tangkay, neto. Doon binatang tayo. Tulad po ito. Ayun, nag-uumpisa pa lang yung mga bulutong niya. Nag-uumpisa pa lang po. Ayan. Nag-uumpisa pa lang yung mga bulutong niya. Bali, ngayon ko pala painumin. Kasi yung pagpapainom po ng Thymol, mga 1 linggo. Pwede na yun. 1 linggo po. Diretso yun para matuyo. Pag nakita nyo po yung mga buluto ng mga pabo nyo, nangitim na, mga 2 araw lang mahuhulog po yun. Kaya po ang mga buluto ng pabo. Painumin po natin. Salaksakan niyo po sa ano niya, ngala-ngala para maano niya, mainom. Tapos po pag nakainom na po ito, mga 2 inom niya na ng gamot, ano po yan, magsisilabasan. Ano ba, mga pangatlo ng araw na umiinom ng Thymol, makikita po niyo yan, magsisilabasan, mamamaga talaga. Kaya kailangan ituloy yung pagpapainom ng Thymol sa loob ng 1 linggo. Ganun po. Halimbawa po to, nasa 2 months na po mahigit ito, pwede na po talaga siyang mag-inom ng Thymol na 1 tabletas. Ganun po. Pero po kapag maliit yung pinainom nyo, halimbawa nasa 1 buwan lang, pumutol lang po kayo doon sa tabletas. Gawin yung 2. Ganun po. Ngayon po talagang maliit na
sisiw. Ba, wala pa siyang isang buwan, nasa 2 weeks o 3 weeks. Gawin yung 4 yung tableta. Kung naman ang pabo ay nasa 1 buwan na, kalahati po. Kung mahigit 1 buwan. Ngayon kung nasa 2 months na mahigit, isang time mall po, 3 months na pabo, isang tabletas na po. Ayan po. Sandali po at kukunin ko yung isa. Ayan na. Ay, wala mo ito. Nakamur yung tayo. Pangapira niya ang minum niya, 4 niya. Ito po, halimbawa ito mga kabakyard, halimbawa po ito, ayan o, puro maga yung mga bulutong niya. Oh. Kasi ito po ay naunang nalagyan ng bulutong. Bali, pang 3 araw na po yung pag-inom niya, nagsilabasan na po. Oh. Pero natutuyo po sila, ayan o, tignan niyo po yung mata niya. Oh. Tuyo, makikita niyo matutuyo. Malalaglag po yan parang pagdating ng 7 days. Wala na yan, 7 days, laglag na yan. Ganyan po yung karanasan ko Kasi po ginamit ko na po ito, ilang taon na. Ginamit ko sa mga alaga akong pabo. Nakakaligtas po sila, nakakasurvive. Sa ano po, mga ibang napapanood ko rin sa YouTube na naggagamot ng mga bulutong ng pabo nila. May nakikita po ako na isa, ginugupitan pa po Naalis kawawa naman yung pabo. Tataw yung laman ng mukha, saka yung mata, makita mo talaga. Ninenel cutter pang ganun. Para sa akin po, mali po yun. Kasi may gamot naman po na pwedeng ipainom. Ito po, subok ko na po. Pwede nyo pong itry pag may bulutungan yung mga pabo. Yun lang po mga kabakyard. Ito po yung alaga natin na nagkabulutong dahil tag-init na po. Ako kasi yung napapapansin ko talaga sa mga pabo, pag tag-init pag summer, nagkakabulutong po sila. Yung mga nauna kong pabo nung bago Pasko, nung bear months, wala naman mga bulutong Hindi man nagkabulutong, ang dami ko nga naibenta. May mga sisiw pang naibenta ko nung bandang September yon. Ilan yung naibenta kong 2 months na mahigit nabenta. Walang mga bulutong. Pati yung mga nailuto namin at naibenta, wala nga mga bulutong Pero pag papunta na yung tag-init, yung summer na, parang dumarating po talaga yung yung mga bulutong na yan. Kasi kahit sa tao, pag summer, nauuso po yan yung bulutong. Okay po mga kabakyard, at sana po'y maayos po yung pagpaparming. Happy farming po sa inyong lahat. Yan po. At sana po'y may natutunan kayo sa akin na ibahagi ngayon mga kabakyard. Ayan, maraming salamat po mga kabakyard.